natin, no? Ang theme na pinag-uusapan po natin, ang pinaka-theme verse na binigay po sa atin ni Pastor Cesar Castellano, yung International G12, siya po yung pinaka-author, no, na binigay sa kanya ng Panginoon, dito pong G12 system. In Genesis chapter 1, lagi ko pong uulitin sa inyo to, Genesis chapter 1, verse 28, after na nilikha ng Diyos ang tao, si Adan at Eva, ang sabi po doon sa verse 28, siya po ay nasihan. And then sabi niya po doon, pinagpala niya ang kanyang mga nilikha. At sinabi niya po dito, be fruitful and increase the number. Kaya ang fruitfulness, ito po ay kaunang-unahang command, unang utos. Alam niyo po, kapag unang utos, ito po ay mahalaga po. Kaya ito pong first commandment, nasulat po sa Genesis chapter 1, verse 28, napakahalaga po nito. Ang lahat ng mga pinili ng Diyos, ang lahat ng tinalaga ng Diyos, kailangan po ito mamunga. Dalawang aspeto po na dapat tayo mamunga. Una po ay physical na aspeto. Kailangan mamunga po tayo and then maranasan po natin yung kasaganahan, yung blessing ng Panginoon. Another aspeto yung spiritual. Kaya dalawa po, no? Kailangan maging fruitfulness ka sa physical at ganoon din po sa ating spiritual. Kailangan po, balansin po ito. Pastor Jun, ano po ang pinakamalaga? Alam niyo po, yung physical na aspeto at spiritual na aspeto, pareho pong mahalaga po ito. Pero ang gusto ni Lord, yung priority. I-priority po natin yung ating spiritual na fruitfulness. Kasi po, maraming pong mga pinili, tinalaga ng Diyos, hindi nagiging balanse. Pinagpala sila, masagana ang kanilang buhay pang physical, maraming pera, may negosyo, pero ang problem, yung kalalagayan po nila, yung fruitfulness, ay hindi po nangyari. Kaya sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin, unahin muna natin yung spiritual na aspeto para tayo po ay maging fruitfulness. Tandaan niyo po, tayo po ay tinawag ng Diyos, tayo po bilang mga anak ng Diyos, taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Kaway-kaway. Amen ba? Kaya kailangan po, i-priority po natin itong mga spiritual na buhay po natin. May pangako ang Diyos, kapag inuna natin yung spiritual natin sa ating buhay, susunod na po yung physical na blessing sa ating buhay. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, para tayo ay maging fruitfulness, our title for today, having a good heart, produce fruitfulness. Sabi nga, yung mabuting puso ay nagpo-produce po ito ng fruitfulness. Open your Bible in Luke chapter 8, verse 15. Ito po ay of the sower. Babasahin ko po yung pinaka-conclusion, yung pinaka-verse ng Luke chapter 8. Ito po ay lahat naging nabasa po natin to, na devotion po natin ito. Siguro ng iba ay ginoral po ito. Ito po ay sinulat ko po sa aking notebook. Sabi po dito in Luke chapter 8 verse 15, ang mga nasik naman sa matabang lupa, ang mga nakarinig ng salita ng Diyos. Iningatan nila ito sa kanilang puso, tapat at malinis, at sila ay nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Tayo po ay yumukong.
At tayo po ngayon sa umaga pong ito ay manalangin. Pinupuri ka namin, dinadakila o Diyos, sa umaga pong ito. Sa iyong banal na gawain, maging sa online, na sa mga tahanan na nakikinig ng iyong mensahe sa Luzon, Visaya at Mindanao at sa ibang bansa. At ganoon din po dito po sa face-to-face gathering po namin, hayaan mo o Diyos ang bawat lalaki at babae na nakikinig ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon Diyos, ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Ang salita mo ay maging personal sa aming buhay. Magkaroon kami ng karunungan, kaalaman, upang sa ganon, ang mensaheng maririnig po namin ay maging rema. Magkaroon kami ng fresh revelation na nanggagaling sa iyo. Naniniwala po kami, O Diyos, kapag nagawa po namin ang iyong salita, kami po ay mamumunga ng 160 at 30% ng aming buhay. Panginoon, hayaan mo sa umaga pong ito, ang salita mo ay magkatawang tao sa bawat isa sa amin. And the word become flesh sa aming buhay. Lord God, balutin niyo po ng iyong banal na dugo mula sa simula hanggang sa wakas ng mensaheng ito, O Diyos. Lord God, marami pong salamat. Naniniwala kami sa oras na ito, ang salita mo'y nagbibigay buhay, ang salita mo'y pagpapala, ang salita mo ay himala sa aming buhay, O Diyos. Kaya nga po, Panginoon, sa oras na ito, naniniwala po kami sa bawat nakakarinig at makakarinig ng iyong salita sa umaga pong ito, maging sa online Sunday celebration hanggang dito po sa face-to-face gathering. Kami po ay mamumunga, kami po ay makakapaglingkod ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong kaisipan po namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, ito po sa dalangin namin, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsasabi na malakas na Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Alam niyo po, ito pong parable of the sower, tinuro po ni Jesus Christ sa kanyang 12 disciple. Kung makikita po natin, meron po ditong 4 na mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos. Ang una pong nahasikan ng salita ng Diyos, una po sabi po dito sa tabing daan. And then, nakarinig, pero binaliwala po yung salita ng Diyos. Marahil minsan nakakaranas po tayo ngayon sa umaga pong ito. Yung nakarinig ng salita ng Diyos, binaliwala, and then sabi po doon, tinuka ito ng dyablo. Kaya madali po niyang nakalimutan yung salita ng Diyos. Yung pangalawang hinasik na salita ng Diyos, ito po ay nahasik sa batuhan. Ang sabi po ng paliwanag ng parable ng Panginoong Hesus, ito pong nakikinig ng salita ng Diyos, galak na galak. Talagang galak na galak siya, naramdaman niya nung apoy ng salita ng Panginoon. Marahil tayo po ay nakakaranas nito. Marami po tayong nakilalang mga Krisyano, talagang galak na galak, nung nagka-encounter, apoy na apoy, pero sabi po doon, yung dumating daw ng matinding crisis, dumating ang matinding COVID-19, ang sabi po doon, nakalimutan niya po yung salita ng Diyos. Yung pangatlo po, mga kapatid, nahasik po ito sa dawagan. Amen? Yung binhi ay talagang umusbong na buhay.
lumaki. Pero dahil nga ito po ay nahasik sa dawagan, marami pong mga struggle, mga problem, mga crisis sa kanyang buhay. Ang sabi po doon, hindi po ito hindi namunga. Dahil nakatingin po siya sa mga kayamanan sa mundo. And then, sabi po dito sa verse 15 sa ating text, dito po tayo. Ang sabi po dito, meron daw nahasik sa matabang lupa. And then sabi dito, yung nahasik sa matabang lupa, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kung makita po natin, sa tabing daan, sa batuhan, sa dawagan, parehong nakikinig. Amen ba? Pero ang problem sa mga ikatlong nahasikan ng salita ng Diyos ay hindi po umusbong ang salita ng Diyos. Kaya ang problem, hindi po ito nakapamunga. Tandaan niyo po, hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos ang gusto ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay mabuhay at dapat ito po ay magkaroon ng bunga o tinatawag nating fruitfulness. Ang sabi po dito, nakikinig ng salita, iningatan nila ito sa kanilang puso, tapat at malinis, at sila ay nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Kaya dito, pinakita po dito, sabi nga sa title natin, having a good heart produces fruitfulness. Kaya 100% mga anak ng Diyos na nakikinig ng salita ng Diyos at sinasagawa ito, 100% makakaranas po siya ng fruitfulness. Kaya ang tanong, ipinakita po dito sa verse 15 ng chapter 8 ng Luke, yung mga step para ito daw ay maging fruitfulness sa ating buhay. Mga kapatid, announcement, kapag tayo po ay naging fruitfulness sa ating spiritual, 100% yung ating physical na aspeto ng ating buhay, financial, hindi magiging problema. Amen ba? Andiyan ba kayo? Kaya, dapat talaga tayo pong mga lahing JCLM, uunahin natin yung mga bagay na spiritual. Kaya natutuwa at nagagalak po ako sa mga nasa online na nakikinig yun. Meron tayong higit na 40 po yung mga viewers natin po. Hindi ko alam kung mga iba-ibang lugar po ito. At ngayon po, siguro almost tayo po ay kulang-kulang 100. Kaya sabihin niyo po sa iyong katabi, binabati kita kapatid. Mula January 3 o January 3 hanggang ngayon, perfect po ang attendance. Taas ang kamay. Po si Ate Emma at Inilda. Amen? Kakunti. Sino dito perfect na pupunta lagi sa kainan? Amen? Sino dito perfect na lagi natutulog? Sino dito perfect na laging bukas ang Facebook? Andiyan ba kayo? Parang seryoso kayo ah. Hello? Hello? Kaya dito, ipinapakita po dito sa verse 15, may 3 step na dapat matutunan po natin. Dito po sa Luke chapter 8, verse 15, una daw dapat maging maayos daw yung ating puso. Sino po dito, taas ang kamay na walang puso? Taas ang kamay na merong puso. Taas ang kamay. Yung iba, may puso ba ako? Mabuti pa ang saging, may puso. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng puso. Pero sabi po dito, para daw tayo maging fruitfulness, sabi doon, kailangan po maging maayos, mabuti ang ating puso.
Kaya kapag maayos daw ang puso mo, o kaya mabuti ang puso mo, 100% mamumunga ka. Kaya mga primary 12, sa mga cell leader, sa mga cell member, yung mamunga. Kasi po, mga kapatid, meron tayong mabuting puso. Amen ba? Pantahimik. Ito pala sa Panginoon. Tignan po natin ang unang step. Step number 1, sabi dito sa verse 15, letter A, unti-untiin po natin, ang mga nasik naman sa matabang lupa o good heart o mabuting puso, sabi dito, ang mga nakikinig ng salita. Kaya ang unang step, number 1, makinig ng mabuti sa ang Diyos. Kaya ito po yung unang step na pinakita po ni Jesus sa kanyang mga disciple. Tandaan po natin, ito pong 12 disciple, ito po yung first generation. Unang primary 12 na pinili ng Panginoon para lumawak ang salita ng Diyos. Kaya kung makikita po natin sa mga 12 disciple, hindi po nagkamali ang Diyos na pinili sila. Mula sa Jerusalem, mula sa Judea, mula sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig, sila po'y nangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Why? Mga kapatid, naunawaan nila yung fruitfulness, kailangan po makinig ng mabuti sa Diyos. Kaya tayo po bilang nagbigay po tayo ng panahon sa araw ng linggo, sa araw ng mentoring, sa araw ng ating mga cell group. Mga kapatid, kailangan pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, dapat daw ay mabuti. Kailangan, total, makikinig ka ng salita ng Diyos ngayon. Amen? Maging maayos na. Huwag kang patulog-tulog. Huwag kang paisip-isip, ano kaya kamusta na kaya ang bahay namin? Ano kaya ang iulam namin sa tanghalian? Kamusta na kaya ang negosyo ko? Amen ba? Kaya dapat sa mga anak ng Diyos, kung meron po kayong mga negosyo, dapat pag araw ng linggo, half day. Amen ba? Andiyan ba kayo? Hindi masama magnegosyo, pero pag araw ng linggo, sasabihin mo sa mga trabahador mo, half day kayo. Pag araw ng linggo. Kailangan, araw ng linggo, lahat tayo ay magsisimba. Kasi kapag hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos, 100% din, hindi ka makakapamunga. Kaya sabi po ng Panginoon, amen? Kinonsentrate niya po ang mga disciple niya, kailangan yung kanilang puso ay maging maayos. Kaya ang buhay Kristiyano ay ayusan ng puso, hindi ng uso. Andiyan ba kayo? Parang tahimik na naman kayo. Malakas na palakpak sa Panginoon. Kaya sabi po dito, in Roma 10:17, kaya mahalaga po, gusto ko pong pagdiinan sa inyo yung salitang pakikinig. Sa Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Alam niyo po, yung salitang pakikinig, translation sa Greek word na rhema word. Amen ba? Hindi siya written word, hindi siya logos. Ang gusto ni Lord,
Habang ikaw ay nakikinig sa pangangaral ngayon, ipag-pray mo kay Lord na magkaroon ka ng Rhema word. Hello? Magkakaroon ka lang ng Rhema word, kailangan po mga kapatid, makinig ka ng mabuti sa salita ng Diyos. Alam niyo po, yung panahon po ng Panginoong Yesus kahit sa lumang tipan, kapag binabasa na ang kautusan ni Moses, kahit sa panahon ni Jesus Christ, kapag binabasa sa sinagoga ang kasulatan, lahat ng tao ay nakikinig. Siguro lahat, pag nagbasa po ang saserdote ng salita ng Diyos, lahat po talaga sila ay tatayo at tahimik. Yung kanilang tenga, talaga nakatutok ito sa salita ng Diyos. Why? Ang inihintay nila dito, hinihintay nila ay walang iba kundi yung Rhema word, yung tinatawag na revelation. Amen ba? Kaya hindi tayo magiging fruitfulness kung hindi tayo makikinig ng mabuti sa salita ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano, matagal nang cell leader, matagal nang Kristiyano, hindi pa cell leader. Why? Kasi po, nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi mabuti. Andiyan ba kayo? Alam niyo po, nakatulad niyo po ako noon, kapag ako umaattend ng Sunday cell celebration namin noon, hindi pa uso na magdala ng notebook. Ako po may notebook. Lahat ng mga mensahe na napapakinggan ko, talagang sinusulat ko po. And then pag uwi ko po sa bahay, pinag-aaralan ko po. Alam niyo po, pag uwi ko po sa bahay, pinag-aaralan ko, napapanak ko, ganito pala to. Pinag-aaralan ko yung lahat ng topic ng mga pastor, karamihan pa mga topical method, ang daming verse, 7 verse. Talagang binabasa ko po ito. And then nadidiscover ko po. Naalala ko po, mga kapatid, na born again ako January 5. May bisyo po ako, nag-yoyosi, nag-aalak pa ako. Pero hindi sinabi ng pastor, "Oy, Brother June, iwasan mo yan." Alam niyo po, ang nagturo sa akin, yung salita ng Diyos. Nalaman ko, bawal talaga ang bisyo, bawal pala ang marijuana. Kaya mahalaga po, para tayo po ay maging fruitfulness, kailangan po having a good heart. Kaya ngayon pa lamang, nandito ka, sabi mo kay Lord, gusto ko po maging mabuti ang puso ko ngayon. Lord, masakit ang salita na napapakinggan, pinaparinggan ako ni pastor. Pero Lord, mabuti ang puso ko. Kaya sabi po dito, unang step, makinig ng mabuti sa salita ng Diyos. Dapat magkaroon tayo ng pay attention. Amen ba? Andiyan ba kayo? Ano ibig sabihin ng pay attention? Nagbabayad ka. Nagbabayad ka ng attention para sa ganon, maunawaan mo ang bawat salita, letra by letra ng salita ng Diyos at magkaroon ng rema. Mga kapatid, huwag tayong masanay. Baka mimiya, nakikinig ka ng salita ng Diyos, talbog sa iyo. Baka mimiya, nakikinig ka ng salita ng Diyos, mga kapatid, nagiging kalyo. Hello? Andiyan ba kayo? Kaya unang step, makinig ng Diyos. Sabi po dito, iniingatan nila ito sa kanilang puso. Pastor June, paano ako makikinig ng mabuti sa salita ng Diyos? Una po, sabi po dito sa susunod na pangungusap, iniingatan ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Ganito po yan. Narinig niyo ba ako? Okay. Tanong ko sa inyo, bakit niyo ako naririnig?
Napapakinggan ba ng inyong ilong ang salita ko? Bakit kayo nakakarinig? May tenga. Dinisign ni Lord yung tenga natin dalawa. Para sa ganun, maging attentive tayo sa bawat salita ng Diyos. Hindi tayo attentive kung ano ang chismis. Pastor Jung, bakit dalawa tenga ko? Bakit hindi dalawa ang ilong ko? Andiyan ba kayo? Kaya dinisign nung tenga natin dalawa, ang purpose ni Lord para makarinig ka ng salita ng Diyos. Yung iniingatan ng salita ng Diyos sa kanilang puso, yung salita ng Diyos, amen, pupunta sa tenga mo. Ulitin ko ulit, mali pala. Pupunta sa dalawang tenga mo ang salita ng Diyos. Tapos, yung salita ng Diyos, babaybay po ito sa iyong kaisipan. Amen ba? At sa iyong kaisipan, andoon po yung pag-aaral ng salita mo. Pero sabi po dito ng Bible, kailangan yung salita ng Diyos ang pinaka-deposito ng salita ng Diyos, hindi lang sa isip. Kapag nilagay nyo po sa isip, ang gagawin nyo, debate. Kaya nung mga nakikita nyo po, nakikipagdebate kasi nga nilagay po ang salita ng Diyos sa isip lang, naging matalino sila sa kanilang isip. Sa bawat pagiging matalino niya, ano nangyayari sa kanila? Nasisira ang ulo. Kaya dapat dito, sabi po dito, iingatan ang salita ng Diyos sa kanilang puso, papasok sa dalawang tenga mo, pupunta sa isip mo, ang pinaka-deposito po ay walang iba sa puso mo. Kaya bawat salita na napapakinggan natin, papasok sa tenga, pupunta sa isip, and then ang deposito po ay walang iba kundi ang ating puso. Sa ating puso po, mga kapatid, andoon po yung tabing daan, andoon po sa batuhan, andoon po sa dawagan, pero gusto ni Lord, yung salita ng Diyos, ilagay natin sa mabuting puso. Kaya kapag nakarinig kayo ng salita ng Diyos, hindi nagrema, hindi nag-action sa inyo, nilagay niyo po ang salita ng Diyos sa batuhan, nilagay niyo po ang salita ng Diyos sa dawagan, nilagay niyo ang salita ng Diyos sa tabing daan, hindi sa mabuting puso. Amen ba? Naunawaan niyo ba ako? Revelation po ito. Kaya itong parable po ito, hindi iba-ibang klaseng puso. Ngayon po, nasa inyong puso po ito, yung tabing daan, yung batuhan, yung dawagan. Kaya ipag-pray nyo, Lord, lahat ng salita ng Diyos na maririnig ko, pupunta sa isip ko, ilagay mo ito sa aking mabuting puso, sa matabang puso ko. Say amen. Sa mga nasa bahay po, mga kapatid, lagay niyo po sa comment nyo, malaking amen. At sabihin niyo po, may rema word sa akin. Andiyan ba kayo sa mga bahay? Baka nakahiga na kayo. Kaya kailangan, mga kapatid, yung salita ng Diyos, sabi dito, iingatan ang salita ng Diyos sa akin, kanilang puso. Dapat hindi natin mailagay sa tabing daan. Huwag kayong papayag pag uwi nyo, deadwa lang kayo. Okay lang. Ang pretty pastor, nakakulay brown. Okay lang. O tinabok ni pastor. Amen. Dapat pagtayo nyo po, pag uwi nyo po, baka pa rin unahin nyo muna ang salita ng Diyos. I-review nyo po. Kaya kailangan talaga yung salita ng Diyos ay ilagay po natin sa deposito ng mabuting puso po natin. Kung bubuksan ang puso ninyo, baka miya, bankrupt na yan. Kaya ako naniniwala, yung mga nangihina, yung mga nakakalimot sa salita ng Diyos, sa mga commandment ni Lord, hindi nagagawa ng commandment ni Lord, baka lang,
baka bankrupt na ang salita ng Diyos sa puso niyo. Kasi kung meron kang salita ng Diyos, anumang mga crisis, anumang mga problemang darating po sa atin, i-withdraw mo ang salita ng Diyos sa iyong mabuting puso, and then mapapaglabanan mo ang mga gawa ng kaaway. Amen ba? Andiyan ba kayo taga-balcony? Andiyan ba ang Holy Spirit? Alam niyo po, ang salita ng Diyos, ito po yung original information. Yung mga original information na sa matabang puso mo, na sa mabuting puso mo, kung kailangan ilabas ito. Para sa ganun, sa gitna ng mga trials, sa gitna ng pagdududa, sa gitna ng kalungkutan, meron kang i-withdraw na salita ng Diyos na galing sa mabuting puso mo. At dahil dito, magiging fruitfulness ka. Say amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. I hope na marami na kayo natututunan. Kasi dapat, mga kapatid, bukas ang mabuting puso nyo ngayon. Kaya naalala ko po yung 12 spy na inutusan ni Moises. Sabi ni Moises sa mga 12 spy, ito po mga leader ng mga lahi ng mga Israelita. Kumuha siya ng mga leader ng bawat lahi ng mga ng mga Israelita. Isa po dito nabanggit si Caleb na leader, saka si Joshua. Nakakalungkot, nagpunta po siya sa Promised Land sa Canaan para mag-spy. Kaya lang yung nag-report po sila, and then yung 10 spy, negative po. Sabi niya, hindi ating kaya. Hindi tayo makakapunta sa Promised Land, sa Canaan. Okay. Matabang lupa. Malalaki ang mga bungang kahoy. Masustansya ang mga gulay. Kaya lang, ang problema natin, ang lalaki ng tao. Para lang tayong tipaklong. Amen ba? Narinig nila yung original information, yung salita ng Diyos. Ang sabi sa kanila, go and possess the land. That is original information. Ibinigay kay Moises, ibinigay sa mga 12 spy. Ang sabi ni Lord, mag-espiya tayo. Ang sabi ni Lord, go and possess the land. Nakalimutan nila, ang natanda nila nung Pax, yung katotohanan. May malaking tao, patatalo tayo. Mabuti na lamang merong Joshua at Caleb. Hindi nila nakalimutan yung original information, yung salita ng Diyos na nilagay nila sa kanilang mabuting puso, sa kanilang matabang puso. Alam niyo po, kahit na po majority ang negative, minority lang sila. Alam niyo po, mga leader po yung matatapang. Alam niyo po, mga primary 12 dati, matatapang yan. Pero mabuti na lamang sila Caleb at Joshua tumayo. Ang sabi po nila ay puro positibo. Amen? Hindi katulad ng mga 10 spy, puro nega. Sino dito puro nega? Pero sila Joshua at Caleb tumayo, sabi nila, tama po. Amen? Maganda ang lupa. Malalaki ang bungang kahoy. Tama po, may malaking mga tao. Pero dahil sa Diyos, matatalo natin ito. Why? Kasi po, kaya sila po ay ganito po, mga kapatid, nung kanilang pananampalataya, kasi narinig nila yung original information, at hindi nila nakalimutan ito. Bakit po? Kasi nilagay niya po sa matabang puso nila. Nilagay nila sa mabuting puso po nila. Kaya kailangan tayo po bilang mga anak ng Diyos, mga pinili at tinalaga ng Diyos para mamunga, kailangan po makinig na mabuti sa salita ng Diyos. Kailangan po ingatan natin ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Sino po dito iniingatan niya ang salita ng Diyos sa kanyang matabang puso?
Amen ba? Hindi ba kayo? Tayo kasi minsan, yung salita ng tao, yun ang ating talagang pinapaniwalaan. Hindi masama. Hello? Pero dapat yung salita ng Diyos, dapat iniingatan po natin yan sa ating puso. Katulad nung pag-iingat ninyo sa mga mahal nyo sa buhay, sa asawa nyo. Naalala ko, Sister Mona, kaya kang magiging asawa ko kasi iningatan ko yung salitang ibinigay niya sa akin. Hindi ko nilagay sa nguso ko, hindi ko nilagay sa isip ko, nilagay ko po ito sa puso ko. Kasi Sister Mona, magiging asawa ko. Amen ba? Kaya kailangan tayo, mga kapatid, kung gusto natin maging fruitfulness sa year 2021, mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng maayos na puso ngayon. Mga pusong hindi nagagalit. Mga pusong punong-puno ng kababaang loob. Kaya sabi ito, step number 1, makinig ng mabuti sa salita ng Diyos. Kaya nilagyan ko po ng salitang mabuti. Ang dahil kasi nakikinig eh. Kahit nga mga kulto, kahit nga mga satanista, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya lang ang problem, hindi mabuti, hindi maayos. I hope, mga kapatid, yung mga primary 12, yung mga cell leader, kaya sabi ko nga sa mentoring ko, once a week lang ang cell group. Narinig po nila yan sa mentoring. Mga kapatid, baka next week, marami may postpone pa rin. Kasi nga, hindi nilagay sa matabang lupa. Amen ba? Mga seryoso kayo ha. Malakas na palakpak sa Panginoon. Kaya ako po naniniwala kapag nakikinig tayo na mabuti sa salita ng Diyos, makakaranas tayo ng fruitfulness sa spiritual at physical na buhay po natin. Pangalawang step, step number 2, sabi po dito, iingatan nila ito sa kanilang puso, tapat at malinis. Alam niyo po, step number 2, mamuhay ng tapat at malinis. Sabi po sa Matthew 25 verse 21, sa parable of the talent, sabi po dito, sinabi sa kanila ng Panginoon, magaling at tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalaan kita sa malaking halaga. Alam niyo po, dito po sa Matthew 25 verse 21, it's all about yung faithfulness ng isang anak ng Diyos. Kaya kailangan po, pangalawang step para tayo makapamunga, kailangan maging tapat at malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Pag sinabi pong mamuhay at tapat at malinis, ang ibig sabihin nito, number 1, isinasagawa niya ng maayos ang salita ng Diyos. Ito pong matabang lupa o mabuting puso, yung napakinggan niya ang salita ng Diyos, diniposito niya sa kanyang puso, and then pagkatapos po nito, isinagawa niya ng maayos. Mga kapatid, announcement, kung gagawa ka ng salita ng Diyos, ayusin mo na. Kung magse-cell group ka, mga kapatid, ayusin mo na ang pag-cell group mo. Kailangan makapag-disciple ka. Kailangan maging tapat ka sa pagiging cell leader mo. Hello? Sabi po dito, kailangan mamuhay at tapat na malinis. Dapat sinasagawa natin ng maayos ang salita ng Diyos. Dapat lahat ng mababasa natin, lahat ng mga i-journal natin, lahat ng mapapakinggan nating salita ng Diyos, kailangan gawin na natin. Walang postpone, walang delay, walang teka-teka. Kailangan gawin po natin ng mabuti ang salita ng Diyos. Hello?
Kaya kailangan po mga kapatid, mamuhay tayo ng tapat at malinis. Kaya ito pong good heart, nakapamunga, mga kapatid, talagang namumuhay siya ng tapat at malinis sa Panginoon. Kaya kailangan mga kapatid, bantayan po natin yung ating mga step. Yung bawat hakbang po natin. Kailangan talagang magkaroon tayo ng move on sa lahat ng mga bagay sa mga nakaraang buhay po natin. Amen ba? Dapat ayusin po natin yung hakbang po natin sa year 2021. Kung anong pagbaksak mo, nagsimula po ito sa unang hakbang mo. Amen ba? Pwede ba i-focus niyo ako dito? Yung camera? I-focus yung buong katawan ko? Sino ba tao dyan? I-focus ako sa buong katawan ko. Kita ba ako sa buong katawan ko? O mukha lang? I-focus nyo po kasama ulo hanggang... Amen. Tingnan nyo po, no? Dapat, pag sinabi pong tapat at malinis, kailangan po, ayusin po natin yung hakbang po natin. Nakita po sa illustration na to. Anong tawag nyo ba ito? Halimbawa, dito ako. Step ba to? Step ba to? Nakita ba ako? Nakikita ba ako? Nakikita ba hakbang ko? Dapat makita po ng online. Tanong ko sa inyo, sa mga online, sa mga face-to-face, hakbang ba to? Magsalita naman kayo. Okay, ulit. Parang confused kayo eh. Ito ba ay step? O, malakasan nyo po. Ito ba ay step? Step po ito, pero incomplete. Bakit incomplete? Ang step po, mga kapatid, para makumpleto, kailangan po aalis. Ang tawag niya, complete step. Maraming Krisyano, umi-step, kaya lang, ayaw mag-move on. Ayaw mag-step out. Kaya hindi maging fruitfulness. Ang step talaga, kailangan i-move mo ang isang paa mo. Amen ba? Para yung mga nakaraang buhay, kung palpakan yung 2020, hindi ka nakapag-goal, hindi ka naging fruitfulness, ito na ang pagkakataon mo mag-step at kailangan maging tapat sa Panginoon. Ang daming Krisyano ngayon, hindi makapag-move on. Amen? Iniiwanan niya ang kanilang ministeryo. Iniiwanan nila ang cell group nila. Kasi ang problema, amen, yung kanilang step, ayaw mag-move on. Kaya kailangan talaga mamuhay tayo ng tapat at malinis. Hindi natin magagawa ng fruitfulness sa ating buhay. Hindi natin magagawa yung salita ng Diyos ng maayos kung hindi tayo mag-move on. Huwag tayong tumulas sa batuhan. Yung narinig ang salita ng Diyos, amen, praise the Lord. Yung pala yun. Sobrang emotion, pero bandang huli, emote na emote. Bakit ako bigo? Bakit ako ituan? Bakit hindi niya ako sinagot? Andiyan ba kayo? Tuhan, excited, pero yung dumating ng mga pagsubok, mga trial sa buhay, nawala yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo ba, pinagdaanan ko po ito. Pero kailangan mag-step out. Amen? Lahat tayo pinagdaanan natin na excited tayo, napalaya ako ni Lord, magiging cell leader ako, pero bandang ilang buwan, nawala. Why? Sobrang emote. Andiyan ba kayo? Kaya kailangan talaga tayo po ay maging matabang puso, maging maganda ang puso po natin. Kaya ako mga kapatid, yung nag-full time ako 2002, ginibab ko ang Nestle. May emotion.
Sasabihin ko sa sarili ko, pag nalaman to mga kapatid ko, nung 7 kong magkakapatid, pag ako naghirap, sasabihin ng kapatid ko, yan, nag-full time ka eh. Buti nga sa'yo. Pero praise God, hindi halata. Buti na nag-strike. Ang pinagbintangan yung KMU. Pero sa totoo lang, gusto ko na pong umalis. Pero sabi sa akin, wait. Kasi marami ka pang... Amen? Ba kayo? Kaya nga, good heart. Dapat at malinis sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tigilan na natin. Kailangan yung bawat baksak ng step po natin maging tama. Ang kagandahan kay Lord ganito po. Hindi control ni Lord kung saan ang step mo. Hindi ka kinokontrol ni Lord. Ang ginagawa lang ni Lord, binibigyan ka ng guide, nag-lead lang sa'yo. Kaya dapat, bawat step mo, ang susundan mo, yung yapak ni Lord. Hindi ka control, hindi ka kinokontrol. Hindi sabi na, kaliwa ka, kanan ka, hindi ganon. Kay Lord, hindi ka kinokontrol ng destination mo, yung step mo, pero nililid ka ni Lord, dito ka anak. Dito ka dadaan. Amen, hindi siya, wag dyan, hindi ganon. Sundan mo lang ako. Amen ba? Kaya pangalawa, step, mamuhay ng tapat at malinis sa Panginoon. Huwag natin ilagay yung salita ng Diyos sa batuhan. Mababato tayo. Amen? Kailangan po, maging maayos ang ating puso, ilagay natin sa maayos na puso po natin yung salita ng Diyos. Kaya kailangan mga kapatid, sabi nga ni Bishop Oriel, serving well. Kung naglilingkod ka ngayon, kailangan makapaglingkod ka na ng maayos sa Panginoon. Ipangarap mo, Lord, sa taon na to, talagang sagad sa buto ang paglilingkod ko sa Diyos. Kasi alam niyo po, mas matindi po ang answer prayer kapag ikaw naglilingkod kaysa sa prayer ng prayer ka. Sa prayer, may mga answer prayer ka, pero kapag ikaw, kahit hindi ka nag-request kay Lord, mga kapatid, pag nakita ni Lord yung iyong paglilingkod na sagad sa buto, bibigyan ka ng himala. Kaya kung maalala niyo po ng babaeng Sunamita, nalaman ng babaeng Sunamita, meron dumadaan sa kanila na isang propeta na si Eliseo, and then naramdaman niya, sabi niya, man of God to. Kaya one day, inabangan niya po yung propeta si Eliseo, kasi ramdam niya po, hindi nagpapakilala, hindi sumisigaw si Eliseo, oy, man of God ako. Set leader ako, hindi sinasabi niya ganon. Pero ramdam ng babae, sabi niya sa asawa niya, sweetheart, itong lalaki na to dumadaan sa atin, baka nagsisel group doon sa may bandang kabilang Ibayo. Alam ko, man of God to. Ano yun, binantayin niya po, sabi niya, man of God, baka pwedeng kadadaan mo dito sa amin. Alam niyo po, kada punta po, napunta po ang man of God, pinapakain ng babaeng Sunamita. Siguro kada uwi niya, malayong uwi, mula sa Maya pa, papuntang Sukol, lahat lang, pinapakain ng babaeng Sunamita. Hanggang bandang ula, sabi niya sa kanya, sweetheart, talagang man of God to. Pwede bang tayo natin ng kwarto sa rooftop? Mayaman kasi babae Sunamita. Ba't hindi yung kanyang serving well, naglilingkod siya? Kaya sabi niya, inibangan niya ulit ng propeta, para praise po ito sa kwento. Sabi niya, man of God, bukod sa pinapakain kita, may pinagawa kita ng magandang kwarto sa taas. Pinakita po ng babae Sunamita kay Eliseo. Ang ganda ng bahay, may kama, may lamesa, may journalan. Amen. Kaya makikita po natin mula sa feed to building. From feed to building.
Dati gumagastos lang siya sa halaga natin ngayon. Gumagastos lang siya sa halagang 200. Pinapakain niya sa man of God. Pero ngayon gumastos siya ng isang kwarto halagang 300 to 500,000. Hindi. Bakit? Yung babaeng ito'y tapat na naglilingkod sa Diyos. At sa man of God. Amen ba? Kaya niyo bang gawin yon? Amen. Kaya sabi ko sa Sukol, baka kung gusto niyo ako pumunta dyan, pagawa niyo ako ng magandang kwarto dyan. Para pagpunta ko dyan, dyan ako matutulog. With internet. Andiyan ba kayo? From feeding to building. Kaya kung gusto po natin maging fruitfulness, kailangan maging maganda ang puso po natin, maging maayos ang puso natin. Kailangan step number 2, mamuhay ng tapat at malinis sa harapan ng Panginoon. Andiyan ba kayo? Puno na ba kayo? May kausap ba ako? Pangatlong step. Sabi po dito, tapat at malinis, sila ay nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Alam niyo po yung salita dito sa wikang Tagalog, yung translation po nito ay good news. Lagi po akong Tagalog para maunawaan po nating lahat. Nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Alam niyo, step number 3, maging matyaga sa ating pamumuhay. Alam niyo po, mga kapatid, sabi sa Matthew chapter 24 verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kailangan talaga ng tiyaga dito. Alam niyo po, marami tayo nakasabay na born again. Marami tayo nakasabay na cell leader, pero ngayon wala na. Why? Kasi po, nawala sa kanila yung pagkatiyaga. Sa mga dalaga po dito na wala pang boyfriend, taas ang kamay. Okay, taas ang kamay. Nahiya po kayo. O sige, yung mga dalaga po dito na wala pang boyfriend, tumayo nga kayo. Tumayo para makita kayong mga dalaga kayo. Tayo. Yan. O, tignan niyo po mga binata. Okay. O, umupo na po kayo. Kasi yung mga binata natin, sa mga unbeliever pa napunta, meron pa ng mga dalaga dito. Ang akala nila, Sister Nelia lang dalaga. Amen? Saka Sister Ibe. Ang dami palang mga dalaga dito. Di ba kayo mga dalaga? Anyway ba to? Di ba gusto mo pag may manliligaw, matyaga? Tama ba ako? Amen? Kasi ang babae gusto niya pakyut eh. Sabi niya, gusto ko pakyut. Hindi ako sasagot, lalo pag Kristiyanong dalaga. Hindi yan pag may nanliligaw niya, hindi katulad ng mga unbeliever yan, ay may isang kanto pa lang, sagot kagat. Amen? Binessage lang sa messenger ng isang araw, dalawang message, sagot na kagad, oh, love na kita. Pero itong mga Kristiyano na to, sila Anna May, itong mga dito tumayo, kung Kristiyano po kayo po ay kailangan, gusto niyo po matyaga. Sister mo na nga, sinagot po ako niya, sabi niya sa akin, sabi ko, mahal mo ba ako? Sabi niya sa akin, hindi. Matindi, sabi ko, tagal kong nanligaw. Amen? Hinakatid ko pa sa Del Pilar, sa mga squatter area doon, sa may ilog. Kapag bumabaha, ay baha pa rin ang bahay. Doon sasabihin sa akin, hindi. Inulit ko ulit, hindi mo ba ako mahal? Sabi niya sa akin, hindi. Hindi kita bibiguin. Ano? Intindi. Inulit ko ulit, ano ba ibig sabihin mo? Ang sabi sa akin, hindi kita bibiguin. Kaya anime, ayun ang technique mo, anime, pag minaligaw sa iyo, hindi! Pag mahal mo talaga, hindi kita bibiguin. Dapat lang matyaga. Announcement pala. Dalaga pa rin si Chinchin pala, hindi tumayo eh. Amen? Kasi gusto ni Chinchin matyaga. Hanggang pumuti na ang buhok ng lalaki, tiyaga pa rin. How much more si Lord? Si Lord, gusto niya ang mga anak ng Diyos. Ayaw niya ng instant coffee. Si Lord, hindi pwedeng instant Milo.
Ang gusto ni Lord, maging matyaga tayo. Mga kapatid, announcement, bago po tayo nagkaroon ng lupa at building ng church, how many years? Amen, 12 years. Nagkaroon tayo ng lupa. Ang pangarap ko, nagpastor po ako. Unang hakbang ko pa lamang. Sabi ko, Lord, pag ako nagpastor, gusto ko magkaroon ng lupa ang church para hindi kawa-awa. Ilang taon, nasa garahe kami. Pero tiyaga lang. Dinisciple ko lahat ng ngayon mga primary 12 po natin. Naging mahusay sila nga lingkod ng Panginoon, naging serving well. Pero sa tiyaga, mga kapatid, binigyan tayo ng blessing. Kaya lagi ko sinasabi sa mga Parian outreach, sa Sukol outreach, mag-double time na po kayo, maghanap na po kayo ng lupa, 100% mabibili po natin ang lupa kapag si Lord ang nagbigay po sa atin. Yung binigay po itong lupa ng church, wala tayong pera. Nangutang pa nga kami nangutang pa tayo sa down payment, 60,000. Hindi ko alam kung ang alam ko, Lani ata, nagkautang-utang pa ang church. Imagine, 60,000 nung panahon ngayon, walang may down. Pero nakuha po natin ng church. Why? Kasi po, galing ito kay Lord, yung lupang ito galing sa bangko. Nabayaran natin within 3 years. Kung sa tao po yan. Hindi, ang gusto ng tao, cash. Amen? Malay nyo, sa Sukol, meron mag-donate ng malaking lupa. Sa Parian. Amen? Baka may kinukumbisi na si Lord. May lupa ka, kailangan ng Jesus Christ na life giver, Parian ang lupa. O kaya meron sa bangko. Inilit ng bangko ang lupa ng Parian, ng Sukol, ng Aplaya, na gustong-gusto ni Brother Bong na magkaroon ng lupa sa Aplaya, na merong parking lot, kasi yung kanyang kotse hindi niya madala. Pero kailangan po maging matyaga sa ating pamumuhay. Amen ba? Sabihin niyo po sa iyong katabi, tiyaga ka lang. Oo din yan. Amen? Kaya kailangan po, tayo po bilang Kristiyano, sabi po dito, kailangan maging matyaga sa ating pamumuhay. Ang matabang lupa, ang maayos na puso, kailangan nagtyaga po siya sa kanyang pamumuhay. Sabi po dito, ang pagiging matyaga, number 1, maghintay sa tagubilin ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, ang mga matityagang tao, mga Kristiyano, laging naghihintay siya sa kanya ng instruction ni Lord. Lord, anong gagawin ko? Lord, gusto ko magkaroon ng goal getting. Anong gagawin ko po, Panginoon? Amen? Huwag tayong tumulad sa dawagan hearing. Yung nakinig sa dawagan, amen? Dahil sa kayamanan, nakalimutan ng salita ng Diyos. Dahil pinagpapala siya, naging dawagan, hindi siya makapamunga. Kaya take note ng mga negosyante po dito, hindi ko kayo okay magnegosyo, pero dapat priority ninyo ang Panginoon. Kaya kailangan walang late. Andiyan ba kayo? Kailangan talaga, mga kapatid, kung may negosyo po kayo, kung gusto nyo pagpalain, unahin nyo po ang Panginoon. Hello, ako po naging negosyante po. Amen? Nag-handicraft po ako, marami pa akong tao, 50 katao, ang naging tao ko po. Pero lahat, nag-give up po ako kay Lord sa negosyo ko. Why? Kasi po, mga kapatid, kailangan maghintay tayo sa tagubilin ng Diyos. Huwag tayo manatili sa dawagan. Kailangan po yung salita ng Diyos ay manatili po sa atin. Gusto natin ng better day, better week, better month, better year. Gustong-gusto din ni Lord na magawa sa iyo ng better. Kaya lang ang problem, mga kapatid, hindi ka marunong maghintay. Amen? Gustong-gusto niya maging better ang buhay mo. Kaya lang ang problema, ayaw nating maghintay sa ating Panginoon. Alam niyo po, may blessing po ang naghihintay kay Lord.
ang naghihintay kay Lord kahit na anong mga persecution na dumarating. Kapag ikay matyaga, naghihintay ka kay Lord, mga kapatid, lalo kang magtatagumpay sa ating Panginoon. Alam niyo po, having a good heart produce fruitfulness. Kailangan po maging matyaga sa ating pamumuhay. Kaya ito pong tatlong step na to, makinig na mabuti sa salita ng Diyos. Pangalawa, mamuhay at tapat na malinis. Pangatlo, maging matyaga sa ating pamumuhay. Kaya sabi po dito, in Matthew chapter 13:23, ito po'y parallel po ito sa Luke chapter 8. Sabi sa Matthew chapter 13:23, inilarawan na nagasik na matabang lupa ang nakikinig ng salita at nakakaunawa nito, sila ay mamumunga ng 100%, 60%, at 30% ng kanilang spiritual na buhay. Kaya mga kapatid, sabi po dito, nagtiyaga hanggang sa mamunga. Mga kapatid, lahat ng mga negosyanteng matatagumpay, lahat ng mayayaman po dito, tanongin niyo po, ang isang aspeto ng kanilang buhay, kaya sila yumaman, sumaganang buhay, naging matyaga sila. Dapat ganun din po tayo. Kung gusto po natin maging matyaga, maging masagana ang ating buhay, kailangan po maging matyaga po tayo ang ating pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito lang tayo. Year 2021, maging fruitfulness po tayo. Yung mga primary 12, magbabago po nung kanilang kaisipan, yung kanilang movement sa kanilang buhay. Why? Kasi po, ang kanilang daladalahin, magiging fruitful na sila sa kanilang buhay. I hope, I pray, lahat na merong tenga ay nakakinig ng salita ng ating Panginoon.